Balita ko nagkakalabasan na ng itlog ah. Bakit Ben, maglalabas ka rin ba ng itlog? Ano ako, tanga? Nandito ako para suportahan si Tito Bongbong, hindi para maglabas ng itlog. Putragis Ben, easy lang, nagtatanong lang. Tito Bongbong, nakakabwisit ka na. Pasensya ka na, tapi kita. Alam mo, nakakabwisit ka na, Tito Bongbong. Wala ka nang ginawa kundi magpabahay. Pabahay, 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 puro pabahay. Hindi mo ba alam kada pabahay mo, marami kang nakakaaway? Tito Bongbong, ano ka ba? Ilan na yung pabahay mo? Lagpas 1,000,000 na! Tumigil ka na! Galit na sila! Patingin nga nung bahay. Wow, amazing! Eh yung pabahay ng Dilawan. Wow, devastating! Alam mo, Tito Bongbong, ang lakas mo mga sar talaga. Biruin mo sa mga magsasaka, mamimigay ka pa ng titulo ng lupa. Pati yung 57 billion na utang ng mga magsasaka, sinagot mo pa. Yung mga supporter mong plastic, galit na. Lalo mo silang ginagalit, ano ka ba? Sila yung mga akala mo supporter. Hindi pala supporter, opposer. Tutulungan mo yung magsasaka? Iiyak na naman si Kiko. Pag umiiyak to, walang luhang tumutulo. Alam mo naman yung mga kapatid natin magsasaka, lab na lab niya. Tuwing eleksyon, iniiyakan niya. Imbis na yung mga magsasaka yung umiiyak, siya. Tito Bongbong, napakalaskador mo. Bakit ka mo? Ikaw binibigay mo titulo ng lupa. Si Kiko binibigay invisible na luha. Alam mo naman tuwing eleksyon umiiyak yan. Tapos paiiyakin mo na naman. Alam mo, Tito Bongbong, ang lakas mo mga sar talaga. Kainis ka. Sa Amerika, real talk, ang daming nawawala ng bahay. Tapos si Tito Bongbong walang inatupag pangiti-ngiti namimigay ng bahay. Kasi sa Amerika may kota yung sahod mo para makaupa ka ng bahay. Dito sa Pilipinas, kahit anong trabaho mo, bibigyan ka ng abot kayang bahay. Sa Amerika, ang daming nawawala ng bahay, walang nagrereklamo. Dito kahit bigyan mo ng bahay, may nagrereklamo. Sa Philadelphia, yung mga homeless na tao, nakakaawa, natutulog ng nakatayo. Bukod sa natutulog na nakatayo, hirap pang kumuha ng trabaho. Eh sa Pilipinas, kumukonti yung porsyento ng walang trabaho. Anong tawag nyo dito? Peke. Pag naglabas ng survey, sasabihin nyo peke. Hindi survey ang peke. Kayo ang peke. Ang daming kapatid nating construction worker na nagkaroon ng trabaho dahil sa pabahay. Tapos anong ginawa nyo kay Tito Bongbong? Inaaway. Kaya kung may tutularan ako, si General Fabian Ver, yung paghanga ko malaki. Bumaliktad na si Manong Johnny, si Ramos, eto hindi. Aminado yung iba sa atin noon, nagkamali. Nagbaliktaran noon tapos nagsisi. Kasi nga naloko kayo neto dati. Tapos magpapaloko ka na naman, putragis ka, wag kami. Hindi nyo napansin? Si Cory parang si Bukeke. Tapos magpapabiktima ka na naman sa chismis, boom, tangi. Eto pa, tanggapin mo, Super Tornado Islam. Ang unggoy. Kung baliktaran yung supporter mo, delikadong kasama. Kasi yan yung ugaling pwedeng tsuyog, pwedeng tsaya. Sila yung wala nang tinutulong, puro reklamo pa. Keso ganito, keso ganyan, ang pangit na daw sa bansa. Walang yaka sa Amerika nga, ilang bangko na yung nagsara. Kung hindi ako nagkakamali, Signature Bank, First Republic Bank, saka Silicon Valley Bank. Tapos nung pandemya daw, yung Pilipinas tagtad ng utang. Yung Amerika nga halos lumagpas na sa kisame yung utang. Sasabihin ba sa'yo yan ni Bukeke? Siyempre hindi. Ang gusto niya lang itismis sa'yo at itatak sa kokote mo yung Pilipinas, grabe. O mga baliktaran, nakita niyo yung logic? Siyempre hindi. Eh sa Canada, sa Vancouver, sinabi ba sa'yo ni Canadian Dog na dumadami homeless? Siyempre hindi. Ang gusto niya lang itismis sa'yo at itatak sa kokote mo yung Pilipinas, grabe. Kaya Tito Bongbong, alam mo, nakakagigil ka na talaga. Pabahay ka ng pabahay, ayaw mo bang matulad tayo sa kanila? Alam mo, Tito Bongbong, pag ganyan ka ng ganyan, magagalit talaga sa'yo yung mga tanga. O ito, Tito Bongbong, makinig ka. Basa. Our country has a housing crisis, ha? Housing crisis. Homeless result from a severe shortage of affordable housing, poverty and insufficient support services for people who end up homeless. It is a tortuous and difficult truth. Ayan, Tito Bongbong, napakinggan mo ba yon? Housing crisis, ayaw mo ba nun? Severe shortage of affordable housing, ayaw mo ba nun? Eh yung natutulog na nakatayo, ayaw mo ba nun? Yan tuloy, Tito Bongbong, nagagalit sa'yo yung mga tanga. Alam mo nang ang tanga, sinasaktan mo pa. Alam mo naman, Tito Bongbong, napakasama magpabahay. Ang sarap-sarap matulog sa alsada, pabahay ng pabahay. Eh sa Venezuela,
Yan yung isang pirasong manok na katumbas ng pera nila. Ilang pirasong kamatis katumbas ng pera nila. Isang pirasong tissue katumbas ng pera nila. Isang kilong karne katumbas ng pera nila. Kaya ikaw, araw-araw sa buhay mo dapat nagpapasalamat ka. Dahil swerte ka pa. Kaya wag kang reklamo ng reklamo dyan. Yung pagiging makapal ng mukha hindi talent yan. Ibig sabihin lang yan, walang perpektong bansa. Tapos kung magreklamo ka sa buhay mo, kala mo perpekto ka? Saka ka na magreklamo pag yung family mo perfect na. Kaya yung mga plastic na supporter, mapapahiya sa akin parang naghubad sa Baywalk. Mas mabuti pang sampalin ka ng kamay, wag ka lang sampalin ng real talk. Binigyan kayo ng mga Duterte, binabas nyo. Binigyan kayo ng mga Marcos, binabas nyo. Mga pekinis kayo, sinong gusto nyo? Sinong gusto nyo? Si Iskolelat. Yung may vlogger sa mukha may balat. Abay, mahirap yan. E baliktaran na supporter kayo. Baka wala pang isang taon, binabas nyo na rin to. Siguro sa Senado, baka pa pwede to. Kasi hindi niya pa pwedeng ibenta yung Senado. Ay, biro lang, Isko, ha? Isko, biro lang, ha? 2 joints para mafia, ha? Kung hindi Duterte, Marcos, sino? Malaking tanong yan, sino? Sinong iboboto nyo? Yung tinatawag nilang idol. Yung tipong pagpunta mo sa studio niya, obligado kang tawagin siyang idol. Anong tatawag mo sa kanya? Idol President? President Idol? O Rafi Idol of the Republic of the President? Sa Senado, oo, pwede. Pero Pangulo, malabo eh. Eh, mahilig mga ilam to eh. Ultimo kaso ni Aura, pinakailaman neto eh. Eh, ikaw Ben, anong masasabi mo kay Aura? Langya. Tagal na nun ah. Saka politics ba yon? Tataas ba yung piso pag nag-comment ako ron? Ayokong mangusga sa ganon. Unang-una, wala ako dun. Pangalawa, hayaan nyo na sa idol nila yon. Abangan nyo, baka may part 3 yun. Pangatlo, baka nakainom lang ng panis na alak yun. Kaya ako, Duterte Marcos lang ako. O anong pake nyo? Yun ang gusto ko. Biruin mo, namigay ng bahay tapos nabudol. Saan ka nakakita na namimigay ng bahay tapos nabudol? Mamimigay ng titulo ng lupa sa magsasaka na budol. Sinagot ng Pangulo yung utang ng magsasaka na 57 billion tapos nabudol. Ikaw ang budol. Sila yung mga demanding na nakaupo lang sa tapat ng computer nila nag-aabang ng pagkakamali. Mas piniling bumaliktad maniwala sa walang ebidensya, sila yung mga mahihinang klase. Mas naniwala kay Talangka, Palangga, na puro chismis basta lang may masabi. Kung sino pa yung malakas mag-demand, yung pa yung walang silbi. Sasabihin pa nila, nagbabayad kami ng taksa, bakit kami hindi? Hindi mo pwedeng isumbat yon, mandatory yon, tanga. Pag hindi ka nagbayad ng tax, illegal ka. Plastic ka na, budol ka pa. Baliktaran ka na, bobo ka pa. Bakit ko nasabing bobo ka? Pag lumabang ka sa Pangulo, bobo ka. Isipin mo yung boss mo sa kumpanya. Labanan mo, di ba bobo ka? O, tingnan mo to, bobo ka. Oh, bobo ka. O, tingnan mo to, sasara. Oh, sasara. O, tingnan mo to, bobo ka uli. Oh, bobo ka uli. Ben, sobra ka naman makasalita ng bobo. Anong gusto mo, magbait-baitan ako rito? Sa channel na to, hindi pwedeng bait-baitan dito. Kung gusto nyong bait-baitan, doon kayo sa baliktaran channel nyo. Eh Ben, anong masasabi mo sa mga nawawalan ng pag-asa? Kung mahirap ka, buddy, wag mong isiping maliit ka. Biruin mo, mahirap ka na, negative ka pa. Yung lamok nga kaya magpaaray ng malaki, partida nasa dilim pa. Kahit ilang beses hampasin, bumabalik pa. Bukod sa nabusog na yung lamok, pinapalakpakan pa. Tapos ikaw di hamak na mas malaki ka pa sa lamok, negative ka. Utragis ka, nagpapatawa ka ba? Kadalasan sa mga nabibigo yung taong maagang sumuko sa buhay. Kung kailan hindi nila namamalayan na malapit na sila sa tagumpay. Kaya kung nakakaranas ka ng pagsubok, buddy, normal yan. Ultimo mayaman, mahirap, nakakaranas niyan. Sa madaling salita, sa mundong to, walang perpekto. Pwera na lang kung pinangalan sa'yo ng nanay mo, perpekto. Huwag kang tumulad sa iba na sinisisi sa Pangulo. Turo ka ng turo pero yung 3 daliri mo nakaturo sa'yo. Super Tornado Slap!